Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Kung ating aalalahanin, nagkaroon ng privilege speech number 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2024. At ang motu proprio na investigasyon sa manifestation ni Congresswoman Jervil R. Luistro noong September 2, 2024. Patungkol sa iba't ibang issue na nakapaligid sa budget ng Department of Education or DepEd, kasama na rito ang hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa mga teacher, estudyante at mga paaralan. Kaya't unang sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng Pangalawang Pangulo sa parehong OVP at DepEd. Para sa OVP, tinignan natin ang mga marangyang satellite offices kung ating aalalahanin. Nakakabahala na halos kalahati ng budget ng OVP para sa 2023 at 2024 ay napunta sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga satellite offices nito sa buong bansa. Ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangan bawasan ang budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos. Tungkol naman sa DepEd, sa panahon na siya ay secretary, lumitaw ang mga pulang bandila sa procurement ng mga laptop para sa DepEd computerization program tulad ng rig bidding at pagsasabuatan ng mga bidders. Siya rin ay hindi nakapaghatid ng laptop na nagkakahalaga ng 9 billion para sa mga programa ng e-learning ng DepEd na tila isang napakalaking pagkukulang sa panahon na lumalalang pangangailangan para sa mga kagamitan ng edukasyon. Ngunit sa ating pagdinig at pagsusuri ng budget utilization ng DepEd at OVP, ulit-ulit lumilitaw at nakakabahala ang mga issue patungkol sa confidential funds. Napakalaking halaga po ang perang ito. Sa OVP, mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, mayroong nagastos na 500 million worth of confidential funds. Habang sa DepEd naman, mula 1st quarter hanggang 3rd quarter ng 2023 ay may 112.5 million pesos naman. Suma total ay may 612.5 million pesos, higit kalahating bilyon ang hinawakang confidential funds ng ating Vice Presidente. Natural, bilang mga mambabatas na may mandatong masiguro na nagagamit ng wasto ang pera ng taong bayan, ulit-ulit rin namin naitatanong, saan napunta ang confidential funds? Sa ating pagsusuri, lumitaw ang mga sumusunod na kakulangan o gaps sa ating batas. Number 1, ang halaga ng Fidelity Bond para sa Special Disbursing Officers or SDO ay napakababa kumpara sa pondo na kanilang hawak. Tulad ni SDO Gina Acosta na may approved amount of bond na 8 million pesos pero ang kanyang amount of accountability ay 500 million pesos. Si SDO Edward Paharda naman ay may approved amount of bond na 4 million pesos pero ang kanyang amount of accountability ay 50 million pesos. Pagpapatibay ng mga patakaran ng COA tungkol sa budget at mga technical resources. Pangatlo, nakakabahala rin ay tila walang maayos na sistema o paraan upang masiguro o ma-check o audit ng COA na nasa wasto ang paggasta ng mga confidential funds. At ika-4, malinaw na mga alituntunin sa mga detalye na dapat isama sa physical and financial plan na dapat ding suriin ng mga ahensya ng pambansang gobyerno at hindi lamang sa Department of Budget and Management. Gayon din, ang kinakailangan ng pagsusumiti ng mas detalyadong ulat under oath ng mga accomplishment and liquidation reports kasabay na ang mga ebidensya ng accomplishment na ito. Sa terminong confidential ay tila ginagamit bilang isang panakip upang itago ang katotohanan mula sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay hindi discretionary allowance o funds ng isang ahensya. Hindi siya secret funds. Siguro po, panahon na upang harapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng mga nahalal o nalalagay sa posisyon sa gobyerno ay pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin ng safeguards pati sa confidential funds, sapagkat hindi maiiwasan na may mga nagtatakang gamitin ang pagka-confidential nito upang itago ang impormasyon at pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Ginagamit nila ang salitang confidential upang magbigay sa atin ng peking ilusyon na kahit ito'y lihim, ang mga pondo ay ginastos ng tama. Ngunit bakit kailangan pa itong itago sa mga taong tunay na nagpondo nito? Ang
mamamayang Pilipino ay may karapatan malaman kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. Para sa akin, kapag nagamit ng confidential funds para sa kanilang layunin, wala nang dahilan upang hindi maging bukas at maging transparent. Walang mawawala kung sila'y mag-uulat kung paano ginastos ang mga pondo dahil tapos na rin naman na yung confidential operations kung saan ito pinaggamitan. Sa ngayon, naghahanda na po kami ng 2 batas upang masolusyonan ang ilan sa mga pagkukulang na natuklasan natin. Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasa ang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Panahon na upang makatupad ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansehin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas, kaya taimtim naming inihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Muli rin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprobahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan, ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula. Bagamat marami pa ring katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit hindi tayo titigil sa ating pag-iimbestiga sapagkat ang confidential fund ay isang bahagi na lamang ng budget ng OVP at ng DepEd. Marami pa tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sama-sama tayong magsikap para sa mas mabubuting batas para sa bayan.